po ng gawain ng Panginoon. Basahin po natin mga kapatid. Luke chapter 17, verse number 12 says, Then as he entered a certain village, there meet him 10 men, lahat magsabing 10. 10 lalaki who were lepers, may sakit na lepers or kitungin mga kapatid, who stood afar off, verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Verse number 14, so when he saw them, he said to them, Go, shew yourselves to the priest. And so it was that as they went, they were cleansed. Wow. Verse 15, mga kapatid, basahin natin. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Verse 18, mga kapatid, basahin natin. So Jesus answered and said, Were there not 10 cleansed? Nasaan na yung 10? Sabi ni Jesus. Nagtanong siya sa Samaritan. But where are the 9? Verse number 18, Were there not any found who returned to give glory to God? Walang bumalik. Isa lang ang bumalik, ang maliban lang dito sa Siyam, mga kapatid. Except this foreigner. Ibig sabihin ng foreigner, hindi yung foreigner na kagaya natin ngayon na may iba ang kulay, hindi taga Pilipinas. Foreigner means, mga kapatid, na hindi belong doon sa lugar na yun, mga kapatid, pero may sakit na kitungin. Amen? Hindi ka parehas ni Jesus. Amen? And he said to him, ang sabi ni Jesus sa kanya, Arise, go your way, your faith has made you well. Everybody say well. Now, sa tulong po ng ating Panginoon, mga kapatid, ako po yung mga ngaral. Una, may ginawa kong topic, but as I go along, mga kapatid, amen, meron akong prepare na isa pa, mga kapatid. The power of offering thanksgiving. Everybody say the power of offering thanksgiving. Now, kung gusto nyo mas maikli at mabilis na taan, mga kapatid, second sub-theme, mga kapatid, that I made is this word, sozo. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanyang salita at malaya na kayo makaupo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, marahil ito pong mensahe na to or verse na ating pong binasa, mga kapatid, ay sobrang nagiging familiar na po sa atin, mga kapatid. Especially when it comes to thanksgiving at usaping pasasalamat. At marami na pong beses natin tong ilang ulit na pakinggan at kahit pa, mga kapatid, sa ibang mga religious, mga kapatid, ito din po ay ating napakinggan at napag-aaralan. But today, with the help of the Holy Ghost, mga kapatid, I want to step inside, amen, this story. Dahil meron pong malaking mensahe, amen, na kailangan natin po pakinggan at malalim na mensahe na kailangan po nating malaman, mga kapatid. Amen. If you allow me, mga kapatid, this story, we will try to sum it down, mga kapatid, that this story, it's playing the leprosy man. Everybody say leprosy. Ang meaning ng leprosy, mga kapatid, is caused by a bacteria similar to tuberculosis. Alam niyo yung tuberculosis, mga kapatid? Pero unique siya and hindi siya same sa similar lang sa tuberculosis, pero mas unique siya, mga kapatid, and napakalaki ng lala nito, mga kapatid. Ito po ay nagreprograms ng body on cellular level so that the body actually ends up attacking it. So parang ito yung sakit na ketong or sa Tagalog, ketong, mga kapatid, na hindi ko pwedeng ipakita sa picture dahil ang hindi po siya kaaya-ayang tignan o pagmasdan, mga kapatid. Ito po yung sakit na ito ay dahan-dahan kang maaagnas at kakainin yung laman mo, pati yung parts ng iyong pong katawan. Your nose, your ears, mga kapatid, your skin, dahan-dahan itong malalagas, your fingers, mapuputol, mga kapatid. And it's a really terrible thing na mangyayari sa atin. Now, basahin natin, mga kapatid. We will try to break it down. Verse 11, ang sabi dito sa Tagalog, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hagdanan ng Samaria at Galilea. So, pumunta si Jesus doon sa isa pong bayan, mga kapatid, sa Jerusalem.
At siya po'y nagdaan dito banda sa may hagdanan ng Samaria at Galilea. Hindi pa siya nakakarating. Ang sabi sa verse 12, mga kapatid, nang papasok na siya sa isang nayon, nung papasok na sana siya, pupunta na sana sa mga kapatid, malapit, sinalubong siya ng 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. So, meaning to say, mga kapatid, malayo pa lang si Jesus, natanaw na ng mga 10 itong kitongin, alam nila na si Jesus yung paparating, mga kapatid, at sila'y tumigil banda ron at tumawag sila kay Jesus. Ano sabi sa verse 13, mga kapatid? Basahin natin. Verse 13 mamaya, balikan natin ito, mga kapatid. Verse 12 says, nung papasok pa lang si Jesus Christ, meron nang agad naka-ready, nakaabang, mga kapatid, ng mga may karamdaman. Now, dito po in-explain, mga kapatid, kung ano po ang kitongin back in the Old Testament. Sabi dito, ketong sa lumang tipan. Pangit pakinggan, no? Ketong sa lumang tipan. Kaya ito, mas possible cartoons na lang kasi pagka sa real pictures, actual pictures, hindi siya pwede, mga kapatid. Number 1, ang sino mang magkaroon ng sakit sa balat ay dapat dalhin sa pari upang masusuri. Alam nyo ba noon, mga kapatid, in the Old Testament, hindi doktor agad ang pinupuntahan kapag may karamdaman ka. Diba sa panahon ngayon, doktor agad, mga kapatid. If symptoms persist, consult your doctor. Paano na lang tayo? Wala tayong doktor, mga kapatid. Consult your Google. Noon, kapag may karamdaman ka, ikaw po ay pupunta sa pari at pagtatanong ka doon, mga kapatid, mapacheck na sabi dito, verse 2, maaari siyang ihiwalay sa pagkatapos ng 7 araw upang masuri ulit. Now, pagka nasuri siya, positive siya, mga kapatid, may ketong, siya po i-isolate in 7 days, then i-inspect ulit, mga kapatid. Verse 3, kung gagaling ang sugat, siya ay maglilinis at lalabhan niya ang damit at ipapahayag niya siya ay magaling na. Malinis na siya ayon sa ritual. Now, verse number 4, kung lumala ang sakit sa balat, namuti ang balahibo at tagos sa laman, siya ay may sakit na parang ketong at ituturing na marumi. Now, in Old Testament, mga kapatid, kapag ikaw po ay may ketong, hindi ka pwedeng lumapit sa iyong pamilya, umuwi sa bahay, hindi ka pwedeng makipagkamay kahit pa sila ang pupunta sa iyo. Kailangan mong lumayo for safety purposes. Makarami makaka-relate dito ng pandemic, mga kapatid, di ba? Right? Sino po dito may nung panahon ng pandemic, kasagsagan talagang may takot pa tayo kahit may ubo? Mga kapatid, yung panahon na yun, Pastor Andrew, mas maraming takot sa ubo kaysa sa utot, mga kapatid. Totoo yun. Kunting ubo lang, mga kapatid. Ngayon, talagang harap-harapan na si Sir May Alona, uubuhan ka eh. Hayaga na ngayon, mga kapatid, di ba? Dati, talagang malala sa pandemic, kapag maglilagnat ka lang, kailangan mo i-isolate. And naranasan ko yan, mga kapatid. Amen? Noong panahon, kasagsagan ng pandemic, siyempre by faith tayo, mga kapatid. Hindi tayo, dyan ang Panginoon, amen. Kailangan natin puntahan yung mga kapatiran, kamustahin, tulungan, mga kapatid. Pero pinarealize sa akin ng Panginoon na ako pa rin ay tao, mga kapatid. Noong ako'y nagkasakit, kailangan kong maghiwalay doon sa kwarto, hinahatiran lang tayo ng pagkain, mga kapatid. Ang pakiramdam iba, kahit nandyan yung anak mo, maririnig mo, pero bawal kang lumabas, bawal mo siyang lapitan, bawal mong ikis. It really struggle at parang ano yun, Sister Leia, sa part ng magulang na hindi mo mayakap anak mo. Papayag ka ba, Brother Raymark, na may kasintahan ka na mahal mo, pero dahil sa isang karamdaman, bawal mo siyang kamayan, lapitan? Mahirap, mga kapatid. Yung magkabilang kwarto lang kayo, pero nagbi-video call pa kayo, mga kapatid. Buti nga ngayon, may video call. Before, wala talagang video call, mga kapatid. Meaning to say, kapag may leprosy ka, na sa isang lugar ka lang, mga kapatid, lahat kayo na kapag ka-classmate mo, mga kitongin, mga kaketongs, doon lang kayo sa area na yun. Meaning to say, bawal kayong lumabas, bawal din kayong, mga kapatid ko, lumapit kahit sinong tao. Meron pong distansya. Naalala nyo yun, before na ang upuan natin, mga kapatid, 2 feet ba yun? Or 1 feet apart? Pa-pandemic? Magkalayo yan before. No? Kahit nandito na tayo. Sa kanila, mga kapatid, talagang malayong-malayo. Kaya ang sabi ng Bible dito, mga kapatid, nung nakita nila si Jesus, amen, malala kapag meron kang kitong sa panahon ng Old Testament, mga kapatid, sa panahon panahon nito, mga kapatid. Dahil nung dito kay Jesus sa New Testament, sa Old Testament pa lang, kinandidirian na sila.
Meaning to say, mga kapatid, delikado yung sakit na yan. Now, let's forward, mga kapatid. Hindi makita sa picture na to. Kung makita nyo dito, ito ay parang naaagnas na dahan-dahan. Try to imagine, kinakain yung balat mo, malalaglag na lang yung mata mo dyan, mga kapatid. Yung ilong mo mawawala, yung kamay, daliri mo, mapuputol na lang kusa. Yan yung sakit ng ketong, mga kapatid. Alam nyo ba kung gaano katagal yan? Ang masakit pa ito, dahan-dahan ka itong kakainin. For 30 years, Brother August, you will suffer this pain and suffering and sickness. At alam nyo kung ano pang mas masakit dito, mga kapatid, kapag meron kang ganitong ketong, hindi mo makikita pamilya mo. Kahit hi lang, or hello, kahit man yakap lang, mga kapatid, hindi mo pwede silang lapitan na kagaya ngayon, mayroong video call, mga kapatid, video call na pwede mong matawagan, mga kapatid, hindi mo pwedeng makita kahit kamustahin man lang for 30 years hanggang sa mamatay ka kapag malala ang ketong mo. Now, try to put yourself, mga kapatid, dito sa may mga ketongin. Naranasan nyo bang magkasakit ng pandemic, taas ang kamay, mga kapatid, yung may positive? O kaya yung nagkasakit na lang kasi di naman kayo nagpa-check up kasi ma-positive kayo pag nagpa-check up, mga kapatid. Diba? Maraming na positive nung nagpa-check up. Now, it really pain, mga kapatid, na mag-cause ng pain sa atin, sa part natin kapag meron tayong ganitong ketong. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi sa next verse, mga kapatid, 13? Kaya nung nakita nila si Jesus, ang sabi sa verse 13, at sumigaw silang 10, Jesus! Panginoon! Sabi nung 10 ketongin, mga kapatid. Nung malayo pa lang si Jesus, mga kapatid, alam na nila na si Jesus itong paparating. Kaya sila nagsama-sama, mga kapatid, mga kaketongs na kaklasmate nila, kung may kamarites, kamaryo. Ito naman sila mga kaketongs, mga kapatid. Sama-sama sila, hindi sila pwede mag-iwa-hiwalay, hindi rin sila pwede mag-eskapo, mga kapatid. Kailangan nilang magsama-sama together, mga kapatid, dahil hindi sila pwede makahawa. Now, nung nakita nila, sumigaw sila kay Jesus. Ang sabi nila, Jesus, Panginoon. Sabi sa verse 14, basahin natin, mga kapatid, mahabag po kayo sa amin. Sila po ay nakiusap, mga kapatid. I'm not trying to be, para maging emotional, but kung italigay mo ang sarili mo sa kanila, mga kapatid, that for 5 years, let's say 5 years lang, 3 days nga lang tayo nagkasakit, iba na ang pakiramdam natin, di ba? Naalala nyo yung nagkasakit kayo, naggrabe ang sorry nyo sa Panginoon? O di ba, namin nakaka-relate, mga kapatid? Ginoo, last na gyud ni Ginoo, pasayloa jud ko sa Panginoon, last na talaga to. Isa na lang, Panginoon. Diba, 3 araw, 1 linggo ka magkasakit, mga kapatid, iba na ang pakiramdam mo. Talagang mapapapray ka na, Lord, patawad sa aking mga kasalanan. Bakit? Naalala lang natin siya kapag may blessing. Sabi ng kawit, di ba? Dahil dito, mga kapatid, nagbakaawa sila kay Jesus. Bakit? For how many years, ikaw kaya, mga kapatid, ilagay mo sa kalagayan nila, sarili nila. For how many years na ikaw nakikita mo sarili mong kinakain, nawawala na, bawas na yung unang daliri mo ng 1 buwan. Pagdating ng next year, 2 na 3. Then yung masaklap dyan, lalo na sa mga part ng girls, yung skin mo na iniingatan sa pisngi, na kahit anong lagay mong paganda, mga kapatid, hala, kulang na lang, inumin mo na yung chinsansu, timplahin mo, gawin mong, mga kapatid ko, gamot, powder. Naaagnas yung tenga mo, natatanggal, yung iyo pong mata nalalaglag. Tapos ang pinakamasaklap, according to isa sa mga theologians, mga kapatid, may mga part pa rin sa world na merong ganito. Meron silang passion sa mga ketongin, mga kapatid. Alam niyo po ang pinaka mas worst pa na part? Bukod pa sa dinadanas nila ito, di nyo ba na-try imagine na ilagay yung sarili na gaano kasakit matanggalan ng daliri habang dahan-dahan, mga kapatid? Alam nyo yung pinaka-worst na part, sabi nung missionary, mga kapatid, is yung amoy. Sobrang baho daw talaga. Bukod na sa nahihirapan ka pa, yung ilok nga lang ng asawa mo, baho ng asawa mo, hindi mo matiis eh. Diba? Si Mrs. ka lagi akong sinasabihan niya. Hindi makakayanan, mga kapatid.
How much more sila na ilang taon na sila. Try to imagine many years that they've been cast away and walang ligo-ligo, walang ano mga kapatid. Hirap. Yung baho, yung amoy, pati yung kanya pong struggle. Kaya maintindihan mo, in verse 13, ang sabi nila, mahabag po kayo sa amin. Ang sabi ng mga kitongin, mga kapatid. Verse 14 says, ang sabi ng Bible, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay, para say, gumaling at. Now, let us pause, mga kapatid. Now, watch this, mga kapatid. Ang sabi sa Bible na binasa natin kanina in Luke 17:12-19, anong instruction ng ating Panginoon? Nung sila'y lumapit kay Jesus, Jesus, Panginoon, maawa, mahabag kayo sa amin. Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa kanila? Hindi yung, pinagaling ko na kayo. Hindi. Kayo ay pinagpala ko na kayo. Kayo ay pinalakas ko na. Kayo ay wala ng karamdaman. Kayo, hindi. Ang sagot ng Panginoon sa kanila, go to the priest, show yourself to the priest. Now, maintindihan na natin itong verse, mga kapatid, kung bakit nabanggit ng Panginoon. Sino ba naman Panginoon magsasabi, bakit sa pare sila papupuntahin? Hindi naman sa doktor o kaya sa mga tao, bakit sa pare? Why? Dahil noon, mga kapatid, ang ebidensya na ikaw ay gumaling, doon ka sa pare magpakonsult. Pag ikaw may karamdaman sa pare, ikaw muna pupunta bago sa manggagamot. Kasi si pare mag-identify, parang si pare yung mag-ano, mga kapatid, mag-evaluate sa iyo. Now, ang sabi ni Jesus Christ, malinaw mga kapatid, in verse 12, kung ma-flash natin sa screen, buksan na lang natin Bible. Open your Bible quick mga kapatid. Luke chapter 17, verse 12. Luke 17:12. Hindi na kayo nasanay magbubukas ng Bible, ha? Luke chapter 17, verse 12. Sino may Tagalog mga kapatid? Chapter 17, verse 12. Sino po may Tagalog Bible? Mas mainam mga kapatid. Now, 17:12. Pabasa po mga kapatid. Luke chapter 17, verse 12. God. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sige po, tuloy. Ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitongin na nagsitigil sa malayo. Nagsitigil sa malayo, may distansya. Sige, tuloy, Brother Verse August. 13. At sila'y nagsisigaw na nagsisapagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Verse 14. Ano sagot ng Panginoon? Pakinggan natin mga kapatid. Verse 14, anong sagot ng Verse Panginoon? 14. At pagkakita niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote at nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila. Nakuha niyo yung part na yun mga kapatid? Nasaan yung part na pinagaling sila? Salamat, Brother August. Nasaan yung part na pinagaling sila ng ating Panginoon? Habang sila'y naglalakad, papunta sa mga pare. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kagalingan nila nakadepende sa kanila pong pagsunod sa Panginoon. Amen. Praise God. Kasi, ikaw, kung ako may sakit, bakit mo naman kami papuntahin ng Panginoon? Kasi in Old Testament, binasa natin mga kapatid, na kapag ikaw ay may sakit, ilang beses ka magpa-consult sa pare. Meaning to say, kung ako ang sa kalagayan niya, bakit ba ako babalik ng Panginoon? Ilang beses na ako nagpa-consult, may sakit nga ako, kailangan ko na pagalingin. Yung mga prayer natin, Lord, let my will but thy will be done. Kung pagpalain mo ako, now na, Panginoon. Ganun yung mga ugali natin, di ba? Yun yung mga gusto natin agad, mga kapatid. No? Pero ang kulang natin yung pagsunod. Gusto natin ang answered prayer, mga kapatid. We want this miracle will happen. We want to see another miracles. We want to see another breakthrough in our lives. We want to experience, mga kapatid, God's presence. But the problem is we don't have obedience. Marami sa atin na magaling tayo, mayroong mga talent tayo, mga kapatid, matatalino tayo, meron tayong mga bagay na pwede nating offer, but sad to say, we don't have obedience. Kaya preaching last Sunday, di ba, one of the reason why yung offering ni Cain, mga kapatid, hindi natanggap. Why? Dahil hindi siya sumunod sa ating Panginoon.
That's why obedience is big part, mga kapatid, para sa milagro na. Now, the Bible says, while they were, sabang sila ay papunta, mga kapatid, ang sabi ng Bible, sila po ay nagsisi, galing. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, na wala yung ating PowerPoint. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, na habang sila ay paparoon pa doon, sila po ay dahan-dahan kanilang mga daliri bumabalik. Oh my Lord. Hindi nyo na-guess, mga kapatid. Alam niyo yung habang sila ay dahan-dahan na sumunod sa ating Panginoon, para ma-imagine nyo, Brother Primo, mga tatay, kapwa ko tatay, Brother Rodel, halikay, dali. Brother August, kunwari kami, 10 kami kunwari, mga kapatid. Now, kami, sama-sama yung mga kaketong, ang tawag namin, mga kapatid. Mga kaketong, ang sabi sa amin ni Jesus, no? Ang sabi sa amin ni Jesus, kami ay paparoon, mga kapatid, sa mga pari at ipakita kami sa sarili. So habang iba ay siguro yung iba wala na yung paa. Hindi natin alam. Yung iba wala ng kamay. Yung iba, mga kapatid, wala ng mata. So kaya maintindihan mo bakit sila sama-sama. Kasi tulong-tulong. Yung isa may paa, yung isa walang paa. Yung isa may mata, yung isa walang mata. Yung isa, wala nang pandinig, yung isa, malakas pa ang pandinig. So, ang kailangan nilang gawin, kailangan nilang magsama-sama. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? So, kailangan nila magtulong-tulong. Uy, ang sabi ni Jesus, alam nyo, mga kapatid, ito ang maganda. Kapag ka nasa malubhang kalagayan ka, wala ka nang ibang gawin kundi tumawag sa Panginoon. Diba yun naman tayong tao, mga kapatid? Minsan, malakas ang papuri natin kapag meron tayong matinding problemang dinadarasan. Mas malakas yung sigaw natin kapag meron tayong karamdaman, mga kapatid. Hallelujah. Now, dito pong 10 kitongin na to sila nung sabi ni Jesus Christ, wala kang marinig at mabasa na sinabi sa Bible na meron po, mga kapatid ko nag-question na, oy, teka lang sir. Pero meron nagbagot-bot sa Bisaya pa. Punta daw tayo sa pari. Ngayon, halimbawa, Brother Rodel, ikaw ay walang paa. Paano mo ipoportrait? Wala kang paa, Brother Rodel. JM, halika nga para effortless. Para effortless tayo. Now, ngayon si Brother August, walang mata. So, kailangan ako ang mauuna na may mata. Ngayon ang problema, isa lang ang paa ko. Hawakan mo ako, Brother August. No. Ngayon, hawakan mo rin sa Brother Primo kasi wala siyang paa din isa. Ikaw din, walang tenga. So, kailangan namin, mga kapatid, ako may mata, so, siguro na lang, kimpang na lang ako, mga kapatid, yan. Dahan-dahan kami. Hindi mabilis. Biruin mo ba naman, kung ikaw may kitong, maniniwala ka kay Jesus na, sabihin magpakita kayo sa pari, pero alam nyo, mga kapatid, ang nakaganda dito, meron silang pananampalataya sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, itong 10 kitongin, sumunod sila sa utos ng Panginoon, at habang sila ay naglalakad, mga kapatid, ang sabi ng Bible, lahat ng mga nawala sa kanila, bumabalik po dahan-dahan habang sila po'y sumunod sa utos ng ating dakilang Panginoon. You see the difference, mga kapatid? Hallelujah. Kung manatili ka sa iyong kalagayan na lagi, I have been pain, Panginoon. I have been need, Panginoon. I have sufferings, Panginoon. God sees it, mga kapatid. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang kailangan mo. Alam ng Diyos kung ano po, mga kapatid, ang number 1 na kailangan mo. Ang kailangan mo ay sumunod. Una, sa salita ng ating dakilang Panginoon. And let's break the habit na manatili lang tayo sa comfort zone and us and us and us. Pero walang kapalit na action, mga kapatid. Everybody shout, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mga kaketong. Now, let's continue, mga kapatid. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumagaling. At ano pa ang sabi ng Bible, ito napakaganda. Habang sila ay naglalakad, sila bukod sa gumaling, luminis pa sila. Hear me, mga kapatid. Walang ipoprovide na milagro ang Panginoon sa iyo na hindi kumpleto. Ulitin ko, mga kapatid, mahina yung pagkasabi ko. Kapag merong ipoprovide sa iyo ng ating Panginoon, because He is the great Jehovah Jireh, He is the great provider, mga kapatid.
Once you will have your blessings and answered prayer and miracles, mga kapatid, that is not only one, that is a complete package, church. Meaning to say, kapag ang Diyos ang magpala, hindi kulang-kulang, hindi sakto lang, but sobrang pagpapala. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang utos niya. Manampalataya sa Kanya at pagkatiwalaan siya. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga kapag ang Panginoon magbala, mga kapatid, pag-provide sa'yo ng milagro, hindi lang yung isa lang. You remember the Red Sea, mga kapatid, when God helped Moses, mga kapatid, amen, to part the Red Sea na nahati. Ang sabi ng Bible, Brother Gerald, the ground is dry. Kasi kapag basa yung ground, may tubig, may mga isda, ay baka nahabol pa sila. Hirapan sila. Pero pagka ang Panginoon na mag-provide, kompleto. Sa Bisaya pa, sister, di ba? Sister Maricel, pag-backslide, paghataan eh. Ngayon pa ba tayo mag-backslide, mga kapatid? Ngayon ka pa ba aatras sa dami-dami ng problema na dinanasan mo? Hindi ka pinabayaan ng Panginoon, Baril mo? Ni isang araw, hindi ka nawala at segundo, hindi ka nawala ang tawaglit sa pag-iisipan ng ating Panginoon. Bawat minuto, segundo, inaalala ka ng ating Diyos. Ibig sabihin, ganun ka kahalaga sa Kanya. Ganun ka kaimportante sa Kanya, mga kapatid. Ang kailangan lang ng Diyos ay ang pagsunod natin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, sabi ng next verse, mga kapatid, verse 14, pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Pag verse 15, nang mapuna ng isa niya ay magaling na, habang naglalakad sila ngayon, yung mga kaketong, yung nag-celebrate ng iba, may isa na napuna niya. Sabi dito, nung napuna na ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Now, listen to this, mga kapatid. If you are in emotional pain, you have problems, you have, let's say, terrible situations, mga kapatid. May maraming tao minsan ma-misinterpret natin the way they worship, the way they praise, the way they pray. You see, you will never understand their worship and praise until you will know their pain, mga kapatid. Maintindihan mo kaya pala ganun siya sumigaw, ganun siya kalakas magpuri, dahil ganun yung kanyang mga naranasan, mga kapatid. Kaya minsan sa buhay natin, hinahayaan ng Diyos na mag-experience, dumante sa proseso ng mga ganyang bagay. Mga kapatid, hindi para tayo'y parusahan lang, kundi mayroon pong aral at ikakatibay natin, mga kapatid. Ibig sabihin, ikalalakas mo yan, ikakatibay mo yan, at it could be your pathway, mga kapatid, to your promotion at magiging blessings mo yan, mga kapatid, in disguise. Why? Because in this situation, mga kapatid, habang sila po ay naglalakad, before sila po ay patapon, ngayon, they are great testimony na, mga kapatid. You see, they shouted, Jesus, before, Master, have mercy on us. They shouted, mga kapatid, in distance. Bakit? Kasi malayo. Kailangan nilang hindi lumapit kay Jesus. Kaya kailangan nilang sumigaw, mga kapatid. Try to imagine na kailangan nilang sumigaw ng malakas. Dahil yan na lang yung pagkakataon nila, mga kapatid, na para matanggap nila ang milagro. Ibig sabihin, for many years, church, wala na silang iba pang mahanap na paraan. Kaya nga, ikaw ngayon na dyan nakaupo, pasalamat ka na ang mga maraming tao na kahit maraming pera, hindi nila mahanap, meron pa rin puwang sa kanilang mga puso na meron ka na wala sila. Yung mga bagay na ninanais mo sa sanlibutan, na meron sila na wala ka, na sila naman na naghahanap hanggang sa ngayon, na merong space sa kanilang puso na magbibigay ng satisfaction, na sa kahit ganong sikap nila at kahit ganong sikap nila sa trabaho, at meron man silang ganyang
kayamanan, bahay, mga kapatid, meron pa rin silang hinahanap. Ngunit ikaw ngayon ay mas mapalad, kapatid, dahil meron kang Diyos sa buhay mo na kahit man wala kang ganito, ay meron ka pa rin, mga kapatid ko, amen, satisfaction at halaga higit sa lahat ang kaligtasan na binigay ng Panginoon. That's why this shouted, mga kapatid, then ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, go and show yourself to the priest. Now, Jesus calls back to the lepers, go and show yourself to the priest. Dahil kung ating pong basahin ang verse, mga kapatid, He tells them, ang sabi ng Panginoon, to behave. Ibig sabihin, kung susunod lang kayo, hindi na inilaborate ng Diyos, you are healed. Hindi na sinabi ng Panginoon, kapag sumunod kayo, gagaling kayo. Dahil ang tao na may pananampalataya, hindi na kailangan ng maraming explanation, Pastor Andrew. Kapag ikaw may maraming pangangailangan, pag alam mo ang Lord na mayroon kang something, mga kapatid, susunod ka na lang sa utos ng ating Panginoon. Di ba naalala natin pagka mayroon tayong malubhang karamdaman, mga kapatid, kapag ikaw po ay lubhang-lubhang, parang mamamatay ka na, kukunin ka na, ang gusto mo na lang ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Lalo na itong sa mga 10 lepers na ito, mga kapatid, they obey Jesus. Kung ano ang inutos ng ating Panginoon, mga kapatid, din ang sabi ng Bible, while they are walking, papunta doon sa pagsunod nila sa ating Panginoon, they are obedient. Sila po yung nasigaling, mga kapatid. Habang sila naglalakad, try to imagine, wow, bumabalik na aking liliit. Liliit ba tawag dito? Bumabalik na ang aking kalingkingan. Sunod, palasinsingan. Wag na itong isa. Hintuturo. Maraming makamisinterpret. Ito, hinlalaki. Kamot na lang. Try to imagine, wow, tignan mo, kaketong, yung mata mo bumabalik. With tantalizing eyes. Kasi sabi ng Bible, bukod pa sa gumaling sila, lumilinis. Ibig sabihin, yung ilang taon nilang hindi sila naligo, mga kapatid, parang fresh skin ng bata, mga kapatid. Grabe. Kita nyo, mga kapatid ko, yung habang sila experience, habang sila sumusunod. Wow, kaya hindi mo masisisi, habang sila'y palakad ng palayo, mga kapatid, sila'y nagsisigawan. Talagang napakaingay nila, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now, they knew, mga kapatid, amen, na alam nila kapag sila po ay susunod doon, dahil alam ng 10 lepers, meron pong kagalingan kay Jesus, mga kapatid. Now, let me pause for a while, mga kapatid. Hallelujah. Dahil marami sa atin, minsan misinterpret natin ito, mga kapatid. Karamihan sa atin ang ginagawa natin, mga kapatid, inaantay na lang natin ang problema na mamroblema sa Kanya hanggang sa matapos ang problema. Pag ganyan naman tayo, mga kapatid, turo ng sanlibutan, let your problem be, ano ba ang tawag term doon? Basta sa Tagalog na lang, hayaan mo yung problema mo na mamroblema sa problema niya. Pero dito, mga kapatid, if you wait until your problems are over to start walking in faith, listen to this, you will miss the power of God in your circumstances. Kung aantayin mo lang na, hayaan mo na lang yan dyan, wala na talagang pag-asa. Yung mga may faith ako sa Panginoon pero walang action, mga kapatid. May pananampalataya ako sa Panginoon pero walang ginagawa. But these 10 lepers, sumunod sila sa ating Panginoon. The Bible says, while they are walking, ang sabi ng Bible, they are experiencing the power of God, mga kapatid. You see, it is big possible, mga kapatid, that while you are struggling, you are in pain, mga kapatid, meron kang malubhang problema ngayon o kondisyon sa iyong buhay. But if you allow the Holy God, mga kapatid, amen, to move with faith and with action, mga kapatid, you will experience the power of God. But if you will wait the problem, wala ka nang gagawin. I tell you, wala pong mangyayari sa iyo. Kaya kailangan mo minsan mag-step out sa iyong comfort zone at hindi lang basta-basta magsabi ka lang ng by faith, but you will say, Lord, as soon as nandyan ka, as soon as you will say your word, I will obey, and I know you will do it, and I will receive my miracles. Dahil alam nyo kung anong problema natin, mga kapatid? Karamihan sa Kristiyano may kondisyon sa ating dakilang Panginoon. Panginoon, susundin lang kita kapag meron na akong trabaho. Kung ngayon pa lang hindi mo pa nasunod ang Panginoon, how much more kapag may trabaho ka na?
Kaya maraming Kristiyano, nung may trabaho na, dati wala pang trabaho, grabe ang support, grabe manalangin, grabe yung papuri. Nung sapatos na ng Nike, Adidas, naka-long sleeve na maganda, naka-wave na ng panggupit, mga kapatid. Before, kahit 20 pesos, wala kang pangbayad panggupit, tumatakas ka pa sa jeep. 1, 2, 3. Pero nung ikaw nagkatrabaho, pero before, faithful ka sa Panginoon. Ngayon nung nagkatrabaho na, mga kapatid, ayaw na magpalakpak. Ayaw na tuloy magbigay. Dati, yung walang-wala kang maibigay sa ating Panginoon, grabe ka mag-offering. Talagang ubos lahat. Talagang gano'n, no? Gano'n, mga kapatid. Paglakad ka, talagang pinagmamalaki mo, pag bawat bigay mo dito sa love offering, talagang tumutunog pa. Pak! Kabila naman, pak! Paglakad ka talagang ganyan, no? Teknik yan para may maawa sa'yo. Mamaya, maglalakad ako na ganito kasi pupunta kaming GenCon. Hallelujah, butas pa. Hindi pala. Yan, di ba mga kapatid, before naman nung wala pa tayo, grabe yung time-team na panalangin natin, mas mahaba pa mga kapatid. Di mo na namalayan yung oras. Pero ngayon may kondisyon na tayo lagi. Panginoon, ito lang muna siguro kasi pinag-iipunan kasi. Siguro yung tithes ko, bawasan ko muna, utangin ko muna, Panginoon. Next Sunday na, Lord. I know you will understand me. Yun po yung lagi natin, God, you are the God who will forgive, God of forgiveness. May kondisyon tayo lagi, mga batid. Pero pa tayong kondisyon, Lord, as soon as there is enough money, I will follow your instruction about giving. Pero kapag wala na akong pera, Panginoon, hindi ako susunod. Pag wala na akong promotion, pag walang blessing, hindi ako susunod. Lord, hindi na ako magpipray kapag hindi masusolve ang issue ng family ko. Palagi tayo may ganung condition, mga kapatid, ugali. Minsan, hindi mo man sinasabi sa Panginoon, pero mas masakit yung action. Hindi ko naman nilibak ang Panginoon na hindi ko naman sinabi. Pero yung action mo, wala na. Why? Dahil natisod ka, dahil meron lang unanswered prayer na hindi mo natanggap. Hindi ka lang sinagot ng girlfriend mo. Dati, 500 ka magbigay ng love offering. Ngayon, prayer request na lang binibigay mo kay pastor. Hallelujah. Bis na pangat ng pangat, pababa ng pababa. Kasi mga kapatid, meron pa tayong kondisyon, Lord, kung sana, Panginoon, meron lang akong kuminis lang aking balat, kung ako ay babalik lang sa dati na mawala na aking tigyawat, maglilingkod ako sa iyo. Ngayon kasi, Panginoon, marami yung tigyawat, kailangan kong magmas lagi at medyo bitin lang aking talon kasi wala na akong bagong sandals. Pero kapag ka may bago kang dress, new sandals, bibili ka na siyempre ng pambuhok. Bibili ka siyempre ng nakaka-relate yung mga babae. Gaganahan ka ngayon tumalon, Pastor Andrew. Kiay ka ngayon, siyempre. Dati, hindi ka naman gumawa, pero nung bago sandals mo, gumaganon-ganon ka. Dati, nung wala kang bago, nandiyan ka lang sa tabi, ayaw mo halos tumayo. Ngayon, nung bago na't panay tayo mo na ngayon, kulang na lang, nagpasunsyo na lang tayo dito, mga kapatid. Hi! Gaganon-ganon ka ba? Gaganon-ganon ka pa, mga kapatid. Bakit? Kasi meron tayong mga kondisyon sa buhay natin na, Lord, mahina ang palakpak ko ngayon kasi wala pa yung sahod, Panginoon. Kasi karamihan sa tao ngayon, mga kapatid, nakadepende na lang sa salapi talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Sinong hindi apektado kapag wala pang sahod? Yung totoo, mga kapatid. Nakakapanghina, no? Tinan mo, mama ni Sister Luis, Sister Luis, saan ka? Nanghihina, di ba nakapanghina yung balikat mo, parang nakababa. Di naman ako pagod, di naman ako puyat, parang gano'n. Meron kang kondisyon na, Lord, kapag ka bumalik na ang aking trabaho, magsisimba talaga ako ulit. You see, dapat hindi tayo merong kondisyon sa ating Panginoon, mga kapatid. Kapag maglingkod tayo sa ating Panginoon, alisin natin yung kondisyon, mga kapatid. Dahil tinawag tayo ng ating Panginoon upang sundin at pagkatiwalaan siya. Kahit man wala pang nangyayari na nakikita natin, mga kapatid.
Kaya ba natin pagkatiwalaan ng Diyos kahit wala pang answered prayer, mga kapatid? What if Jesus Christ will ask you, will you love me despite of your diseases? Kaya mo bang mahalin ang Panginoon sa kabila ng iyong karamdaman? Kaya mo pa ba rin bang magpuri at pumunta sa church sa kabila ng iyong kalagayan? Kaya mo ba rin bang sundin ang ating dakilang Panginoon kahit na wala ka ng gaanong salapi? Kaya mo pa bang manalangin, mga kapatid, na alam mo wala ka ng kuryente at tubig, mga kapatid? Kaya mo pa bang pumunta at pumalakpak at pumunta sa iglesia na kahit alam mo may karamdaman ay iyong pamilya, mga kapatid? Kaya mo pa bang sumunod sa ating dakilang Panginoon? Amen, na kahit meron kang depresyon. At kaya mo pa bang pagkatiwalaan ng Diyos, mga kapatid, sa kabila ng lahat? Why? Kung gagawin mo yan, mga kapatid, hallelujah, higit sa lahat, kahit wala ka pang nakikita, amen, hallelujah, hindi yan nagdi-defy sa iyong conclusion, mga kapatid. Kahit man wala ka pang nahahawakan na ebidensya, as long as you will trust God in your life, mga kapatid, and put confidence to God, not in man, church, I tell you, bubuhos ang milagro ng ating Diyos, at ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman, at ikaw ay bibigyan ng answered prayer. Come on, church. At habang ikaw ay nagpupuri, you'll never know that your promotion is on the way. You'll never know habang ikaw ay nagpipray, your blessing is on the way. Habang ikaw ay sumusunod sa ating Diyos, sa kalooban ng ating Panginoon, kahit man wala akong pera, kahit may karamdaman, pero alam ko ang manalangin ay tama. Alam ko ang magpuri ay tama. Alam ko ang pupunta sa church ay tama. Nasa pagsunod at pagbigay ang solusyon. Come on, let us worship the Lord for a while, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Hindi mo alam sa pamamagitan na yung pagsigaw, meron niyang kagalingan, mga kapatid. Dahil ang instruction ng ating Panginoon, sumigaw ka na may galak at magpuri sa Kanya. Hindi yan dahil para lang sa ating Panginoon, kundi dahil para sa iyo yan, kapatid. You need to release something, amen, that you have depression, that you have anxiety, that you have the attack of the devil. But the moment you praise, there's something is going to happen, that God will break the yoke, that God will break the bondage. I know you have pain, but in your worship there is. Woo! Hallelujah, 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 hallelujah. You know what Jesus is looking for, mga kapatid? Hindi niya hinahanap yung mga taong nagkukunwari lang. Alam ng Diyos na meron kang pangangailangan. Hindi mo na kailangan itago. Hindi mo na kailangan ikanta sa video okay lagi yan. Hindi lagi video okay ang solusyon. At mas lalong hindi po Bombay ang laging solusyon. Ang kulang mo lang ay manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Masyado na tayong nasanay, mga kapatid, sa sanlibutan na masyado tayong kino-comfort, mga kapatid, na maraming inaaliw lang tayo. Panandali ang kasiyahan. Pero ang after niya, wala pa rin nangyari, mga kapatid. Kasi mga kapatid, ang hinahanap ng ating Diyos sa huling araw, sabi ng Bible, He is looking for true worshipers. That despite and in spite of the pain, despite of diseases, despite of the needs, despite of this, despite of that, kahit mayroon kang malubhang kalagayan, kaya mo pa bang magpuri sa Kanya, kapatid? Kaya mo pa bang mag-hallelujah, praise the Lord? Dahil pilit kang tinatakpan ng kaaway, pilit tinatakpan ng demonya iyong bibig. Dahil alam niya kapag ikaw bigyan ng problema, hindi ka na magpupuri, magrereklamo ka na. But try now, mga batid, to praise and give worship to the Lord. Dahil alam ng Diyos, kapag ikaw ay tatawag sa Kanya, meron pong malaking mangyayari sa buhay mo. Everybody say, praise the Lord. What God is looking like Noah, mga kapatid, na siya'y nanampalataya sa warning at naniwala. Anong ginawa ni Noah? Sumunod sa babala ng ating Panginoon kahit hindi pa niya alam kung ano ang baha.
Sumunod si Noah, nagawa siya ng arka, mga kapatid. Amen. Para po maligtas ang kanyang pamilya. Ano pang hinahanap ng ating Panginoon, katulad ni Abraham, mga kapatid, na niwala at nanampalataya sa promise ng ating Panginoon, na kahit hindi pa niya nakikita ang kanyang lahi, at kahit ilang taon na ang kanyang asawa, wala pa siya kahit isang anak, pero siya'y nanampalataya. That's why he was called the father of faith, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo, amen, one of the offspring, amen, hallelujah, sa ginawang faith and ginawang hakbang ni Abraham, mga kapatid. Isa ka, ako, ngayon tayong lahat ay bunga sa pananampalataya ng ama natin na si Abraham, mga kapatid. Ang hinahanap diyan, ang hinahanap ng ating Diyos. Na kagaya ni Noah at ni Abraham, alam natin, hindi natin alam, mga kapatid, kung anong itsura ng rapture. Hindi natin alam kung anong itsura ng impyerno, mga kapatid. Pero kailangan lang nating sumunod sa kalooban na at utos ng ating Panginoon. Alangan naman at saka pa kasusunod na nandiyan ka na sa impyerno, mga kapatid. Sige, gusto nyo ng to see is to believe? Antayin nyo matapos ang rapture. Pag nandun na kayo sa dagat-dagatang apoy, alay, tiyaw bigid ga, tinuod gid. At saka ka pa ngayon magpupuri doon sa impyerno. At saka ka pa sisigaw. At saka kapasa na yung offering basket, Pastor Andrew, magbibigay na ako ngayon. Lahat ng kayamanan ko, ibibigay ko na. Anong mensahe ni Lazarus, mga kapatid, sa kanya, mga kapatid? Please, paalalahanan mo sila na huwag akong gayahin. Dahil walang kwenta lahat ng bagay dito sa lupa. Kaya ngayon pa lang, sundin mo na ang utos. Kailan pa tayo maglingkod ng tapat? Pag andyan na yung dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Pag andyan na yung lindol na mas malakas pa sa Turkey. Saka lang tayo maglingkod kapag wala ng mga building dito sa Manila. That's why tama yung sabi ng Bible, Brother Primo, now is the time for your salvation. Work out your salvation with fear and trembling. Kailan ka pa magbibigay? Kapag wala na ang karamdaman. May karamdaman ka na at wala nang laman bangko mo. Dati, grabe ka, mga kapatid ko, mabigay nung walang-wala ka ngayon, nung bilis ka ng Panginoon. Napunta sa piscina. Napunta doon sa mga bagay-bagay, mga kapatid. Kaya napahamak tayo. Why? Bakit? Dahil sa ating pong mga mali, mga kapatid ko, na hakbang dahil hindi sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon. I tell you, mga kapatid, may iba sa inyo, mga kapatid, na mayroong mga matinding o malubhang kalagayan ngayon. But I tell you, ang pinakamalaking question sa buhay mo ngayon, kaya mo pa bang pagkatiwalaan ang Panginoon? Kaya mo pa bang pagkatiwalaan ang Lord kahit wala ka pang nahahawakan? Kaya mo pa bang pagkatiwalaan si Sir May Alona kahit wala ka pang milyon o bahay? Kaya mo pa bang magtiwala kay Lord kahit na nakikita mo, mga kapatid, madilim, malabo sa in-imagine mo, na ang imagination ng mga girls ngayon, Pastor Andrew, sa mga Generation Z na mga babae, in-imagine nila, mapangasawa nila, mga K-pop, mga BTS. Pero yung napangasawa sa Apokalipto. Kaya sabi ng misis ko, ang layo talaga sa dream man ko. Reality yun eh. Kaya excited ako sa iyo, Sister Jamaica. Sino kaya ang mapapangasawa mo? Huwag naman, I pray, na hindi Apokalipto. Hallelujah. Di natin alam. Maraming twist. Pastor Andrew. Hallelujah. Diba, mga kapatid? Kung sumunod lang tayo sana. Asawa ni Lot. Kung sumunod lang sana noon. Ang problema pa sa mga hindi sumusunod, sinisisi agad yung Panginoon. Magaling pa naman yan sila magsisi, mga kapatid. Diba kapag ka nahihirapan tayo, ang pinaka-option number 1, agad natin binibitawan ng Panginoon. Di na ako magsimba, Panginoon! Kapag babae, putulin ko na tong buhok ko, Panginoon. Dinamay pa yung buhok mo, kinalaman ng buhok doon. Hindi na ako magbibigay. Ay, okay lang, di naman mawawala ng Panginoon. Sino bang hindi mawawala, hindi mabigyan, makatanggap ng pagpapala? Ikaw lang din. Alam mo ang pinakamasakit na katotohanan sa atin? Mayabang kasi tayo, mga kapatid. Napakayabang natin. Parang sino ba tayo sa harapan ng ating Panginoon?
ang malaking katotohanan kapag wala ang ating Panginoon, wala kang kwenta. Na wala talaga tayong lahat kwenta dito, mga kapatid. Now, kung alam natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, ito ay eternal. Marahil malamang sa malamang, kung alam talaga natin kung gaano ito kahalaga, baka pahalagahan mo ito ng sobra. Alam nyo ba, na ang sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but the word. Ito yung underrated masyado, mga kapatid, na bagay. Bakit ko sinasabi? Yung sapatos na binili mo na 10,000, binabox mo yan, pinupunasan mo yan after gamitin. Talagang hindi mabasa. Talagang hindi madumi. Babrasan mo pa yan 1 oras. Talagang yung shoes mo na bago, Sister Jamaica, hallelujah. Halos every week, di ba? Meron tayong dress. Meron tayong get dressed by May. Meron tayong mga bagong hairband ni Sister Tata. Meron tayong lahat. Yung Bible natin, inaamag na, mga kapatid. Walang bukas-bukas. Pero alam natin na eternal ito. Alam natin na kahit paanong ginto, kayamanan, walang papantay dito, mga kapatid. Kung alam talaga natin kung gaano kabigat ang halaga ng salita ng Diyos, kaya nga importante sa ating dakilang Panginoon, hindi ka lang tagapakinig, kundi doer sa salita ng ating dakilang Panginoon. I'm about to close, mga kapatid. Now, let us continue, mga kapatid. Hallelujah. Let's go back to this verse. Nang mapuna ng isa, siya'y magaling na. Sabi ng Bible, siya'y nagbalik. Sa 10 na pinagaling, ilan ang bumalik? Isa lang. My goodness of mercy. Nung una, meron pa silang karamdaman. Grabing sigaw-sigaw nila. Pero nung gumaling na sila, mga kapatid, na lang ang bumalik. Alam niyo kung bakit? Kung ilagay niyo rin ang kalagayan sa kanila, ikaw ba naman ilang taon mong hindi nakita pamilya mo? Ilang taon kang hindi nakalakad ng maayos? Kasi nga, ketong mapuputulang ka, mabawalan ka ng daliri, mabubulag ka, mawalan ka ng tenga. Ketong For how many years na ganun ang kalagayan mo? Ngayon, nung gumaling ka na, yung mindset mo, doon ka na nakafocus sa, makita ko yung anak ko, makita ko yung asawa ko na may asawa ng iba sa sobrang tagal ko ng iba. Yung feeling ba na ilang taon kang nawalay, yung feeling din, Brother James, na hindi ka nakalakad, ngayon nakalakad ka na, baka mag-breakdown si Brother James. Try to imagine na si Brother James makalakad na maayos, baka yan, ako, sigurado. Kung ngayon, 5 girlfriend niya pinagsabay, baka ngayon 20 na kaya niyang gawin natin. Babawiin, no? Ibig sabihin ko, mga kapatid, is kapag yung feeling na silang mga 10 na ito, nung gumaling sila, wala na sila ibang focus, kundi masaya. Focus nila, makita muli ang mga mahal sa buhay. Pero isa lang talaga ang nakaalala sa nagpagaling. Kumbaga, nakafocus na yung Siyam doon sa mga, alam ko nang gagawin ko, yayakapin ko ang asawa ko, miss ko na talaga. Alam mo yung Brother Primo, ilang taong kayo hindi nakita? Isang araw nga lang, di ba? Parang kulang. Hahanapin mo. 10 taon na, 15 years, 30 years. Try to imagine 30 years. Pagkita mo yung anak mo, dati isa pa lang anak mo, pag uwi mo, 3 na sila. Pero mag-alangan kang yumak, 3 na. Yung iyak mo, ganun po, isa pa lang kasi masaya ka. Nung nakita mo, dumami na ang mga anak, dumami mo. Kabahan na yung luha mo, mga kapatid. Paano dumami yan? Sabi ng asawa mo, ayun, gumalaw. Gumalaw yung demonyo. You see, mga kapatid? Maintindihan mo yung kalagayan ng Siyam, hindi naman sa dahil dapat talaga tama, bumalik sana sila. Kaso yung mindset nila nakafocus na sa bagay na, sa wakas for how many years? For how many years of suffering and pain? Pero meron talagang isa na nagpasalamat, mga kapatid. Sabi ng Bible, nang mapuna niya, siya'y magaling, nagbalik siyang sumigaw ng papuri. Kunti lang talaga ang marunong makarecognize sa kapangyarihan. Verse 16, basahin natin. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at magpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Ang sabi sa verse 17, hindi ba't 10 ang sabi ni Jesus sa kanya? Let's pause for a while.
Hindi ba't 10 ang pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Ano yung 9? Hinanap sila ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Bakit? Dahil mahalaga sa ating Panginoon na kapag binigyan tayo ng grasya, dapat suklian natin ang pasasalamat, mga kapatid. Kaya wag mong babaliwalain na bawat panalangin mo sa pagkain, malaking impact yan sa ating dakilang Panginoon. Yang paggising mo sa umaga, yan ay grasya. Yang hininga mo, grasya yan kahit na nakakamatay yan sa iba. At nakakadisgrasya na yan, mga kapatid. Dahil kaya sabi ng kasibihan, di ba, mag-toothbrush ka pa rin, kabubuhay ng iba. Makas kasi tawa nyo eh. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag binigyan tayo ng grasya ng Diyos, expected ng Panginoon na magpasalamat tayo sa Kanya. Kaso ang problema, yung iba nagreklamo pa. Hindi ka na nga nagpasalamat. Nagreklamo ka pa. Alam nyo masakit sa magulang? Binigyan mo ng sapatos. Grabing gastos mo ba rin mo? Tatlong kain, hindi ka kumakain sa isang araw. Fasting kain 7 days. Nung binigyan mo bagong shoes, nagreklamo pa. Ang sakit nun sa magulang. Para kang sinampal nun, mga kapatid, sa Panginoon, ganun lang. Lord, bless this po, Jesus' name, amen. Lord, thank you. O minsan, nauna na yung pagkain. Ay, thank you, Lord. Minsan, nauna na yung, mas nauna pa ang cellphone kaysa sa thank you, Lord. Mas mahaba pa yung scroll mo sa cellphone, pag doom scrolling mo sa cellphone kaysa sa pag-pray mo. Pag-pray mo, 2 minutes, Lord, kailangan ko ng tuition fee, Panginoon. Jesus' name. Jesus' name. I have faith. Jesus' name. With full confidence pa sa mirror, salamin, Jesus' name, I am blessed today. Minutes lang. Tapos nung nag-ano ka ng cellphone mo, 3 oras ka dyan, naglalaro. Tapos nung nagpasalamat ka sa Panginoon, 2 minutes lang. Sino bang Diyos ay taas dun, mga kapatid? Piruin mo, pinrovidean ka ng hininga araw-araw. Kahit nakakatisod yung hininga mo, mga kapatid. Diba? Sino ang Lord? Sino ang Santos? Pero alam niyo kung ba ang mabuti sa Panginoon? Matapat pa rin siya, mga kapatid. Hindi siya nagre-reklamo sa iyo. Na kahit kareklamo na yung mga mukha natin, mga kapatid. Hindi ka tinaboy ng Diyos na kahit kataboy-taboy na tayo. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon kahit pabaya na tayo dapat, mga kapatid. But God still offer you, giving you a breath of life every day, a fresh air every day, pagkain every day, good health every day, pag-iingat every day. Kaya nga, kunti na lang ang nakaalala sa grasya ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Now, this one man stopped at tumigil ito at bumalik siya sa ating dakilang Panginoon. Nagsisigaw siya ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Hindi lang yon ang ginawa niya, nagpatira pa siya, mga kapatid, at nagpasalamat sa ating dakilang Panginoon. You see, Jesus asked the obvious in verse 17. If you read it, verse 17, mga kapatid, 10 dapat, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang sakit. 10 dapat ang ine-expect kong babalik. Sabi niya, dahil kung hindi big deal kay Lord, hindi niya tatanungin. Kung hindi ka mahalaga sa Panginoon, hindi ka niya hahanapin. Kaya nga salamat sa grasya at habag ng Panginoon na natili ka dyan eh. Kaya dapat lang, mga kapatid, amen, na magmahalan tayo sa bawat isa at magtulungan at mahalin ang ating kapwa na kagaya sa ating sarili. Dahil ganun din tayo kainibig ng ating dakilang Panginoon. Ini-expect ng Panginoon in verse 17, nasaan na yung 9? But Jesus questions, point, mga kapatid, na paalala sa bawat isa sa atin. Alam niyo, isa sa mga reality, karamihan sa mga tao, mas ini-enjoy ang regalo. At mas binibigyan pa ng pansin ang regalo. Or should I say this? We are living in a comfort society, comfort zone, feeling entitled, mga kapatid. Ang tendency is, we are all enjoy the gift without worshiping the giver. Let me say that again. We are enjoying the gift without worshiping the giver.
Mas excited ka pang buksan ang regalo kaysa sa yakapin ang nagbigay ng regalo. Mas excited ka pang pagdating ng sahod, mas excited kang mag-Shopee, mag-Lazada, pumunta sa mall, bumili ng ganyan, kaysa pasalamatan at lumuhod sa kwarto at sabihin, thank you Lord, mayroon na naman akong sahod. If you try to ask and try to list and try to write it down kung gaano karaming pagpapala ng Panginoon, hindi kayang isulat at paubos na lang ang tinta mo, mapatid, sa kabutihan ng Panginoon. Dahil karamihan ngayon sa tao, mga kapatid, tayo lumaki na masyado ng comfort and convenience, na iba na ang view natin, mga kapatid ko, sa ating mundo, na parang nagiging common na yung grace. Pag sinabing common na yung grace, na para bang napaka-self-entitled na tayo na okay lang ako magkasala kasi ang Diyos nagpapatawad. You see, nasa mindset natin yan na comfort, mga kapatid, na laging naglalagay sa ating isip. That is the dangerous, amen, Christians. Lalo sa bawat isa sa atin, dapat natin ito marinig, mga kapatid. Huwag tayong magiging feeling entitled na pagka ako'y nagkasala, papatawarin kayo ng Panginoon. Bakit? Ulit-ulitin mo yan eh. Dapat lagi mong iantandahin na dapat nasa impyerno na ako. Dapat pinarusahan, dapat ako na napahamak doon, dapat ako ay dapat nang mailagay sa ganito, pero dahil sa habag ng Panginoon. Kaya lagi mong ilagay ang sarili mo na hindi pa ako ligtas para pag sumikapan mo, kaysa sa isipin mong ligtas na ako na wala ka nang gagawin, mga kapatid. That's why there is a danger now in our world where we are surrounding, mga kapatid, ng society na custom na sa comfort and convenience, lahat na mabilis, ganyan, nakalimutan na natin ang best part sa bawat isa sa atin na dapat nating pasalamatan. May isang bata, mga kapatid, tinanong na isang teacher, what is the seven wonders of the world today? Bigay kayo ng isa, mga kapatid. Payatas? Tawan. Marami, mga kapatid. May isang bata, nagtataka yung teacher, bakit hindi ka sumasagot? Sabi nung bata, teacher, sa sobrang dami, hindi ko alam kung ano ang sobrang dami ng 7 wonders, hindi lang 7, napakaraming wonders of world. You know what make, parang na-stun yung teacher, mga kapatid? Ang sabi ng bata, I think the 7 wonders of the world are to see, to hear, to touch, to taste, to feel, to laugh, and to love. That is the 7 wonders of the world. Pilit tayong minubulag. Yes, wow, we recognize the beautiful mountains, the sea, mga kapatid. You never realize the real 7 wonders of the world ay nasa sayo. Yung maramdaman mo pa lang yung mahal mo sa buhay, ikaw pa lang, malasahan mo pa lang, nakahinga ka pa lang, mga kapatid, that is a wonders. Kaya tama lang ang sinabi ni David, mga kapatid. Ang sabi ni David dito, sinulat niya sa Psalms 103 verse 1 to 5, David preached to himself, my soul, praise the Lord, and all that is within me. Sabi ni David, praise His holy name. My soul, praise the Lord, and do not forget all His benefits. He forgives all your sin. He heals all your diseases. He redeems your life from the pit. He crowns you with faithful love and compassion. He satisfies you with goodness, and your youth is renewed like eagle. Kaya yun pa marapakaraming nilista ni David doon, mga kapatid, na kanyang pinaalalahanan ang kanyang sarili kung gaano kabuti ang Diyos, na kanyang pinaglingkuran, na higit sa kalahat na meron siyang kayamanan, hindi niya nakakalimutan kung gaano kabuti ang Panginoong Hesus na kanyang pinaglingkuran. Yung moment lang na merong alam mong Diyos na nagmamahal sa iyo, sapat na. Yung alam mo na merong Diyos na magpo-provide sa iyo, sapat na. Yung alam mo ang Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Na alam mo, mahal at iniibig ka, sapat na. What profit is a man that he gained his whole world and lost his own soul? That's why kung meron mang pinakamayaman sa mundo, ikaw yun.
Tuwin mo, tatay mo yung naglikha ng universe. Tapos ikaw, makaawa ka dito sa mundo na try to imagine, God already prepared mansion for you. Ipagpalit mo yung kaligtasan mo, mga kapatid ko, doon sa kapitbahay mong palamura, minura mo din. Nag-rapture. Wala. That's why I tell you, mga kapatid, what we need in this, we will continue, what we need in this last, itong sinabi na, nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sabi niya, mga kapatid, wala bang ibang magpuri, maliban sa isang dito? You know what, mga kapatid? This man counted the blessings. Why? Because when he counted the blessings, he never forget the blesser, mga kapatid. Before he celebrates with anyone else, he returns to offer the only thing he could. Alam niyo kung ano yun? Pinakabagay na ginawa niya, mga kapatid? Yung heartfelt gratitude na binigay niya sa ating dakilang. Parang binigay niya sa ating dakilang Panginoon yung pasasalamat, ng malapusong pasasalamat, mula sa pusong pasasalamat sa ating Panginoon. Sinabi niya sa ating Panginoon, I trust you. Ikaw ang gumawa ng kabutihan sa akin. You know what, mga kapatid, what we need in these last days? We need to renew our heartfelt gratitude sa ating dakilang Panginoon. Kailangan nating minsan tumigil sa ating trabaho para pasalamatan ang ating Panginoon. Kahit gaano ka pa ka-stress, kaya mong isang tabihan, Lord, thank you, stress ako, Panginoon. Pero mas mapalad ako kaysa sa ibang tao na nandiyan ng manlilimos. Sometimes you need to pause for a while and sing a song. I sing because I'm happy. I sing because I am free. Try to search that song, bakit nagawa yan. Maintindihan mo yung pain. Maintindihan mo yung tears, mga kapatid. Kaya pala niya His eyes is on the sparrow, and know He's watching. That's why today, church, isa sa masakit sa atin, masyado na tayong nagmamadali doon. Nakagaya na ng 9 lepers na i-enjoy na yung mga karangyaan sa mundo, mga bagay sa mundo. Yes, family is important. Food is important. Job is important. What else is important? But I will ask you today, what is more important? Kung alam mo lang na siya ang nagmikha at nag-provide ng lahat, may isang tumigil at nakaalala, teka lang, siya ang nag-bless sa amin, nagpagaling. Dapat lang doon ako sa kanya, una, magpapasalamat. Let us consider the goodness of God in our lives, church. Yan ang kulang natin, mga kapatid. Masyado na nating in-enjoy ang blessings. Pero nakalimutan nating i-enjoy ang blesser na gusto niya ng fellowship sa atin, mga kapatid. That instead, look through them to a heavenly Father whose good pleasure is to give His children the kingdom. Last part I'm going to talk about. Let the measure of His mercy be the measure of your prayer. This is important, mga kapatid. This is important. Nung sabi ng leper, nung bumalik sa kanya, he was loud in verse 15 to 16. If you read it, that he returned and with a loud voice gave glory to God. Thank you. I don't know kung anong klaseng pasasalamat yun. Pero ang sabi ng Bible, if you read the Greek original translations, megaspone. Ibig sabihin, napakalakas. Napakaingay, mga kapatid, na halos marinig na siya sa kaibilang malayong lugar. Ibig sabihin, matindi yung pasasalamat niya. Tudo-tudo, mga kapatid, pasasalamat sa ating Panginoon. Kung ikaw ba naman, for how many years, na meron kang ketong, hindi ko alam kung hindi ka ba sisigaw, mga kapatid. Kaya nga, ang mga tao merong answered prayer at may miracles at milagro at pinagpala ng Panginoon, hindi mo kayang manahimik lang, hindi mo kayang mag-silent lang. Dahil kung alam mo kung meron kang pagpapala, sisigaw ka. Kaya tama lang ang sabi ng Bible, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before Him.
That's why He inviting us before we enter to the gates. We must give Him glory and thanks to God because your praise is important. Your worship is important. Dahil yan po ay paalala na ikaw ay nagpapasalamat sa ating Panginoon, na ikaw ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. This joy is at the top of his lungs, mga kapatid. Parang wala na siyang pakialam sa kanyang katabi kung anong sasabihin ng iba. But he shouted, why? Kung ikaw ba naman for how many years? That he is shouting in desperation. Now, he is shouted in appreciation. Ang ganda nito gawa na title, mga kapatid. From desperation to appreciation, mga kapatid. Before, for how many years, kitongin ka? Puro depression lahat, puro suffering and pain. But now, glory, thanks be to God who gave us victory. Ang sabi ng Bible, hindi siya tumigil kakasigaw, mga kapatid. You see, there is an unchangeable principle na pinapaalala sa atin dito, mga kapatid, na meron mang bagay na dapat nating gawin, ay huwag tayong tumigil, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. The one who understands the depths and the danger. We know that God delivered us, mga kapatid, from evil. We know that God delivered us from the danger, mga kapatid. Or we call it the mercy of God. Everybody say mercy of God. That's why tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Psalms 35 verse 27, let those who delight my righteousness shout for joy and be glad. Sabi ng Bible, let them continually say, the Lord be exalted, who wants His servants will being. And my tongue will proclaim your righteousness, your praise all day long. Kung alam mo kung gaano kahalaga na tayo po'y nabigyan ng habag ng ating Diyos, mga kapatid, hindi ka mananatiling tahimik lang dyan at ikaw ay magpasalamat sa ating dakilang Panginoon. Ikaw ay mag-o-offer ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi sapat na awitan lang, song leading lang. Hindi sapat na isang song lang. Hindi sapat, mga kapatid, hallelujah, na mayroong isang bagay lang na wala kang gagawin. If you really understand kung gaano kahalaga ang habag ng Diyos at ang kanyang grasya, hindi ka mananatiling nakatayo lang o nakaupo. Meron kang bagay na gagawin na gusto mong ilabas. That is the goodness of the Lord, na gusto mong pasalamatan siya dahil ikaw, dati naman, ikaw ay kitungin sa kasalanan, ikaw ay marumi, ikaw ay hindi kaya-aya, ikaw ay walang kwenta, pero nang sa cross ng Kalbaryo, inoffer ng Diyos una ang kanyang sarili sa ikakapatawad ng iyong kasalanan. Now ngayon ikaw ay nalinis, ganap ng malaya, na dapat lang nasuklian mo siya ng pasasalamat. Kaya huwag kang magmalakit, magmayabang na ikaw na nahimik lang dyan. Dapat meron kang gagawin para bumalik ang iyong sigla, ang iyong kalagayahan, ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi na ang oras to para magpahina-hina. Kailangan mo magpalakas sa ating Panginoon. Let your praise be heard. Hayaan mo na marinig ng kaaway at ng iyong problema ang pagpupuri mo. Hayaan mo muli ng iyong papuri ay magiging pabango sa templo ng Panginoon. Nasaan na yung mga worshipers before? Dati ikaw makasalanan, kasing baho natin ang mga kitungin. But thanks be to God, dahil sa cross ng Kalbaryo, tayo'y niligtas, kaya nararapat lang bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat. Come on, sino ang willing na samahan ako magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Sinong handang magbigay ng malakas na papuri sa ating Panginoon? Come on, Sanctuary of Praise. Hindi aksidente kung bakit Sanctuary of Praise ang pangalan ng church na ito. Alam ko marami ka ng problema na niraranas. Alam ko marami ka ng pain. Alam ko marami kang pangangailangan. But I tell you, there is something in your praise that... Come on, crown. Let us crown Him with our praise right now. Let us be thanks. Praise His name.
Ano dapat ang ating papuri at pasasalamat sa Kanya? Ang Kanyang pag-ibig sa atin. From the cross and at home. For the gift of saving faith. For the forgiveness of sin. And Jesus Christ clean us and give us reconciliation with the Father. With God. That's why today, church, I tell you, huwag tayo dapat maglagay lagi ng kondisyon sa ating Panginoon. Huwag tayo dapat lagi maglagay ng reserve sa ating Panginoon. I-reserve ko to kasi meron pa ako. No, sir, no, ma'am. Let us release what your heart longs to say. Because alam ng Panginoon, alam ng Diyos, ang pinakakailangan mo ay ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ang kailangan mo munang gawin ay magsisi at lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sabi ng Bible dito, mga kapatid, sinabi ni Jesus sa kanya, I love this part, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling. Ito malinaw. Pinagaling, iniligtas ka na ng iyong pananampalataya. Listen to this, mga kapatid. There are two words na describe dito sa 10 lepers. In verse 15, mahahanap natin yung word na healed. Galing sa original word na medically explanation, mga kapatid, mended, whole, or cured. Another medical terms in verse 17, cleanse. To emphasize willness. Siya po inilinis na, mga kapatid, from leprosy or ceremonial clean, totally cured. Hindi lang gumaling, but nalinis. Dalawang bagay na mahalaga. Gumaling sila yung 10 at nalinis. Parehas yung 10. But there is one more word that Jesus says. Exclusive lang dito sa lalaking bumalik. Alam niyo kung ano yun? Exclusive lang sinabi kay Jesus na dapat, expected ni Jesus sa 10 niya dapat sasabihin ito. Ang sabi ni Jesus, sa mas mapasalamatin na tao nito, rise and go your way. Your faith has made you well. Made you well, ibig sabihin, isang malaking kakaibahan ito, mga kapatid, sa iba. Doon sa una, sa pinagaling, at doon sa nilinis. Dahil yung made you well, if you read it in the original context, it's not a medical word or necessarily, mga kapatid, but it describes na dito po ay kagaya ng nag-deliver ng baby. Ibig sabihin, from the Greek word, sozo, which means, alam niyo kung anong meaning ng sozo? Save, rescued from danger. You are saved, you are not just saved, but you are also rescued from danger. Ginagamit itong word na sozo sa origin, sa Greek word, mga kapatid, na mga taong nakaligtas sa danger situations. Mga pataob na bangga, nakasurvive sa storm, mga kapatid, at naligtas sila. At sasabihin nilang sozo. Saved, rescued from danger. That is a code. When Matthew began his gospel, nagsimula siya, mga kapatid, this story, when Jesus, sabi niya, may papanganak na bata. Because that name meant that he would save people from their sins. That's why it's same scenario. This was the word the apostle used to describe also what happens to a person na nagka-public confess na pinrich ni Brother Edwardson last Sunday. That's why, sabi ng Bible, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Alam niyo kung anong kulang natin, mga kapatid? Isang bagay lang, itong gratitude of worship. Gratitude of thanksgiving. Dahil dito, nagpasalamat. Nung nagpasalamat ang isang taong ito, you know what happened, church? Hindi lang siya gumaling, hindi lang siya nalinis. Alam niyo nangyari sa kanya? Siya ay naligtas.
Everybody read. Gratitude is part of... Basahin mo. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling. Iniligtas ka na ng iyong... You know what happened sa 9? Pinagaling lang sila, nilinis lang sila, pero hindi sila ligtas. Marami sa atin na mas inuuna pa nating i-enjoy ang blessing, pero hindi natin siya pinapasalamatan at, oh my Lord, hindi natin siya pinapahalagaan, mga kapatid. Kaya marami sa atin, mga kapatid, kailangan nating bumalik sa ating dakilang Panginoon at pasalamatan natin siya ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Kaya maintindihan natin, mga kapatid, this also means why you are saved, you are rescued, you are washed, you are cleansed, but by the blood of the Lamb. Bible says, Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Another translation says, offer. Sabi ng other translation, offer your body as a living sacrifice. Alam niyo ang pinakamahalagang offering sa Panginoon? Sabihin mo, ang pinakamahalagang offering sa Panginoon. Ako yun. Ikaw yun. Bakit? Anong halaga ng binibigay mo kung yung puso mo wala naman sa Kanya? Wala pa rin pagpapala, walang kwenta, mga kapatid. Anong gagawin ng sasakyan at ng bahay mo kung hindi ka naman naglilingkod sa Kanya? Hindi mahalaga sa Diyos ang kayamanan. Hindi mahalaga kay Lord yung pasasakyan mo, yung bagay na meron ka, yung naabot mo, yung promotion mo. Ang pinakamahalaga kay Lord ay ikaw yung nababalik sa Kanya at magpasalamat at maglingkod ng tapat. Offer your life a living sacrifice. Kaya yan ang hinahanap ng Diyos sa'yo. Yes, ikaw at ako. Ikaw dapat ang buhay na alay sa Panginoon. Dahil ikaw ang mahalaga sa Kanya at wala ng iba. I'm done. Oh God. Hey. Let us pray, mga kapatid. Dakilang Diyos, turuan mo kami, Panginoon ka. At higit sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo kaming manalangin at magsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon ka, na mabigyan ka ng alay na tama, Panginoon. Tamang ugali, tamang puso. At higit sa lahat, turuan mo kaming maglingkod ng buong puso at magpuri ng buong puso at lakas at kaluluwa na aming ialay ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Higit sa lahat na kami ay buhay na alay, Panginoon God. Hallelujah! Sapagkat kami ay mahalaga sa iyo, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakasala. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Turuan mo kami maging doer ng iyong salita at hindi lang tagapakinig. But help us, oh God, to be thankful, Panginoon, na magpasalamat sa iyo, Panginoon, at higit sa lahat, hallelujah, kami, Panginoon God, ay magiging malinis sa iyong harapan.